Dramang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Isang karakter na naman sa abot kamay na pangarap ang namaalam. Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Napaka-intense nga ng mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Muli ngang nagpakita si Justin sa Apex at si Morgana ang unang bumungad kay Justin. Nakita ni Justin na nagmumukmok at problemada si Morgana sa parking lot at hinahampas ni Morgana ang kotse niya. Tinawag ni Justin si Morgana na Moira na ikinagulat naman ni Morgana. Nagtanong si Morgana kung ano ang ginagawa ni Justin sa Apex at bakit bigla-bigla na lang siyang sumusulpot. Nagsabi si Justin na nabalitaan daw kasi niya na nawawala si Annalyn. Kaya nandun daw siya para malaman kung ano ang totoo. Nakaabot na balita sa kanya. Kinumpirma ni Morgana ang pagkawala ni Annalyn. Nagtanong si Morgana kay Justin kung ano daw kung nawawala si Annalyn. Ano daw ang gagawin ni Justin? Nagsabi si Justin na wala at wala naman daw siyang pake kay Annalyn. Gusto niya lang daw malaman ang totoo. Si Justin naman ang nagtanong kay Morgana kung ano ang ginagawa niya at bakit hinahampas pa ni Morgana ang kotse niya. Sinabi ni Morgana na wala na daw si Justin pakialam kung ano man ang pinagdadaanan niya. Umirap si Justin at iniwan si Morgana. Sa Apex, nakita ni RJ si Jerry na matalik na kaibigan ni Doc Carlos. Inutusan pala ni Doc Carlos si Jerry na magpunta sa Apex para makibalita kung ano na ang mga kaganapan sa Apex at kung may bagong balita na masasagap. Iiwas sana si Doc Romualdo kay RJ. Pero tinawag siya ni RJ at nilapitan siya nito. Kaya wala nang nagawa si Doc Romualdo kundi batiin na din si RJ. Tinanong ni RJ si Doc Romualdo tungkol kay Doc Carlos. May alam daw ba si Doc Romualdo sa pagtakas ni Doc Carlos sa mental facility? Dahil alam daw ni RJ na matalik na kaibigan niya si Doc Carlos. Kaya imposible daw na hindi pinupuntahan ni Doc Romualdo si Doc Carlos sa mental facility. At panigurado na nakakausap daw ni Doc Romualdo si Doc Carlos. Inamin ni Doc Romualdo na binibisita niya si Doc Carlos sa mental facility. Pero hindi niya daw nakakausap ng maayos si Doc Carlos dahil nga sa kalagayan ni Doc Carlos at sa kondisyon ni Doc Carlos. Dahil baliw daw si Doc Carlos. Maya-maya, biglang dumating si Giselle galing sa police station. Narinig ni Giselle na ang akala ni Doc Romualdo ay baliw dito si Doc Carlos. Kaya hindi niya daw ito nakakausap ng maayos. Kaya sinabi ni Giselle na isa din daw pala si Doc Romualdo sa naloko at napaniwala ni Doc Carlos na baliw siya. Nagtataka naman si RJ sa sinabi ni Giselle dito kay Doc Romualdo. Kaya sinabi na ni Giselle ang natuklasan niya tungkol kay Doc Carlos. Kwinento ni Giselle na inimbitahan siya sa presinto para ipakita at ipakausap sa taong inuutusan ni Doc Carlos sa mental facility para makalabas-masok siya. At inamin daw lahat kay Giselle ng lalaki, lahat-lahat ng plano ni Doc Carlos, lalong-lalo na kay RJ. Ang plano ni Doc Carlos na patayin si RJ at kunin si Lynette. Pati na din ang pagpapanggap ni Doc Carlos nung una pa lang na pumasok siya sa mental facility. Ginawa daw ni Doc Carlos na magpanggap para makakilos siya ng maayos at magawa niya ng maayos lahat ng plano niya. Kaya handa daw tumistigo ang lalaki para lang mahuli at mapagbayaran ni Doc Carlos lahat ng kasalanan niya. Wag lang daw siya ipakulong nila Giselle.
Sinabi rin ni Giselle na malamang daw ay si Doc Carlos pa rin ang mastermind sa pagkawala ni Annalyn. Dahil si Doc Carlos lang daw ang may motibo na gumawa ng masama sa kanilang lahat, maliban kay Morgana. Lalo pa at nakataka si Doc Carlos sa mental facility. Tinawagan ni Doc Romualdo si Doc Carlos para ibalita na nabuking na siya nila Giselle at RJ, pati na rin ng mga pulis na nagpapanggap lang siyang baliw. Kaya ngayon daw ay pinaghahanap na ng mga pulisan si Doc Carlos. Kaya ang ginawa ni Doc Romualdo ay binalaan na niya si Doc Carlos na kung ano man ang pinaplano ni Doc Carlos ay wag na niyang ituloy dahil nilaglag na siya ng taong inuutusan niya sa mental facility. Kaya lalo nang lumiliit ang mundo ni Doc Carlos dahil sa mga kasalanang ginagawa niya. At ngayon naman ay pinaghahanap na siya dahil sa pagdukot niya kay Annalyn. Pero hindi nagpapapigil si Doc Carlos at gagamitin pa daw ni Doc Carlos ang pagpapalitan ng pera para makaharap si RJ at mabura na niya sa mundo si RJ para tuluyan na daw mawala sa buhay ni Lynette si RJ. Si Doc Carlos pala ang makikipagkita kay RJ para kunin kunwari ang pera na pambayad pantubos dito kay Annalyn para maisagawa na niya ang plano niya na burahin sa mundo si RJ. Hindi nagsawang bigyan ng babala ni Doc Romualdo si Doc Carlos dahil nag-aalala si Doc Romualdo kay Carlos na baka mahuli siya ng mga pulis lalo ngayon at buking na lahat ng pagpapanggap ni Doc Carlos. Kaya hindi na makakapagtago pa si Doc Carlos kahit saan man ito magpunta. Sa hallway ng Apex ay nag-aantay sila Zoe kung ano na ang balita kay Doc Katie dahil balita nila na dadalhin ni Doc Katie sa ICU dahil malala ang nangyari kay Doc Katie. At hanggang ngayon ay hindi pa rin nagigising si Doc Katie. Nananalangin sila na sana ay maging maayos na ang lagay ni Doc Katie. Nandun din si Doc Kim at nag-aantay sa update sa nangyari. Lumabas si Doc Antonio. Malungkot ang mukha ni Doc Antonio. Agad siyang nilapitan nila Doc Zoe at tinanong siya nila Zoe kung ano na ang nangyari kay Doc Katie at kung nailipat na ba ito sa ICU. Malungkot na ibinalita ni Doc Antonio ang pagpanaw ni Doc Katie dahil ginawa na daw nila ang lahat ng makakaya nila para mailigtas si Doc Katie pero hindi na daw kinaya ni Doc Katie ang nangyari sa kanya. Nagluluksa sila sa pagkawala ni Doc Katie. Kakagat kaya si RJ sa plano ni Doc Carlos at Gilbert? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Abot Kamay na Pangarap. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po. I catch you!